Okay. Ay, nako. Grabing, ang lala ng panahon ngayon eh. No? Bakit? Na parang may mga days na ang lamig ng simoy ng hangin sa labas. Tapos, pagdating ng gabi, ang init-init. Tapos biglang kinabukasan ng Hindi mo ulan. baliktad? Hindi, talagang pag umaga yung malamig. Pag gabi ang init na parang darang. Kami ni James, iba? Ano? Pag gabi, malamig. Malamig. Pagising namin, Mainit pagtingin ulo. ng YouTube, ang init ng ulo namin. Bakit? Bakit naman? Bakit? Makakabasa na naman kami ng mga galit sa amin. Shout out daw. Shoutout sa inyo. Haters. Ay, nako. Pero iba nga talaga yung panahon. Ano kaya? Pandemic part 2 na kaya to? Yung ano? Hindi naman Uy! Uy. Wag. katok-katok sa kahoy. I mean, para sa mga may negosyo. Ay, nako. Kitaan malala. Palduhan ba ngayon? Palduhan. Kung pag nung dati, nun, grabe, pang klase. Talagang paldong-paldo yung mga negosyo ng pandemic, mga klase yun. Certain types of negosyo, hindi lahat. Hindi lahat, pero meron. Ay, Eh, yung mga basher, paldo din ba sila? Saan? Yung mga blue- basher, Hindi, paldo din. Silang okay papalduin ko. Ah, okay. Papalduhan nila. Tapos yung mga comment nila, pumapaldo kami. Okay nga. Tama. Eh di win-win pala. True. Ay, nako. Anyway, welcome one and all to the Cine Geeks Podcast, where movies, TV, and good vibes collide. I'm Roy. And I'm Angela. And once again, we are joined by our esteemed panel of guests. Yes, esteemed. Esteemed. Kagalang-galangan. Steam. Hindi. Pinakulo, ano yun? Esteemed, hindi fried. Esteemed. Para kami mga siomay dito. Sabi na eh. Kayo dyan, ako dito, drive. Ano yun? Ano yun? Hindi desiccated. Fermented. Desiccated. Wow! Desiccated. Kimchi, maasim. We have once again Tito James Zhu and Tito Ian from the Red Door Podcast. Hey! And Smash That Screen! Ay, nako. So, kung napapansin nyo, kasama naman natin ulit yung kasama natin for the best and worst episode last week. For this week, we are going to talk about ang mga sine na pinaka-inaabangan natin. Our most anticipated of Yes. 2026. Ay, nako. Grabe, ang daming mga magaganda off the top of my head na mga talagang kaabang-abang na, I mean, eto, hindi naman to siguro alam ng lahat. Hindi ko naman sinasabi na parang, wow, ano lang, smart, kayo may alam. Hindi, pero parang, naalala nyo yung nagkaroon ng strike nung Saga-Astra, yeah. nung, kaya ba yun? 2023. Yun. Ang daming mga sine na na-pause or na hold yung production dahil dun sa strike nga na yun. Na kaya, nung 2024, medyo meh yung mga sine kasi hinabol yung mga talagang Na-delay. Na-delay, Rush yeah. nila yung mga ibang gusto nila i-rush eh. Pero nagbalikan yung mga magagandang sine this year. This year, yeah. And again, if you wanna year. know kung ano yung picks namin for the best of 2025, you can see it doon. Ilagay ko doon, sa dulo doon, sa kabila doon. Click nyo na lang. Pero again, this time, 2026. At, Sige. i-note natin, Roy, na second half na to ng decade. Diba? Oh. So, second half na ng decade. Oo nga, no? 2026. What is Diba? time? So, second half na Diyos ng ko, Maria decade. Josep. Parang na-stuck pa rin ako sa 2019. Yeah. Oo. Parang na-stuck ako sa 20. Ay, painful reminder ba yun na-remind ko? Sorry. Edad As you namin, were, na-stuck continue, sa- Roy. Sorry. Discounting. Parang Yung dad tumigil. ko na-stuck sa 25 din. Tumigil ako magbigay ng edad sa 2020. Huwag na pag-usapan yan. Pag-usapan natin yan. Ayun ako. So, ganun pa rin like last time. We're going to go around and say our most anticipated films, and if, meron mga violent reactions, susulpot yan parang kabuti. Sige. Kaya yung pinaka-kabuti sa atin dito, sabunan na natin kay Tito Ian. Kabuti yan. Anong pinaka-anticipated Ibang mo? kabuti ata yun. Ako, dahil fan ako ni Denis Villeneuve, ang pinaka-anticipated na film ko ay Avengers Doomsday. That's in the first part. Plot Not gonna lie. twist. Which, by the way, is the event of 2026. 2026. Kasi Paano naging event sobrang... of 2026? Kasi it's the new Barbenheimer eh. We have Barbenheimer of 2023. Tapos we have Glicked of 2024. Talagang Tapos pinili we ko have Glicked. Doomsday of 2025. Kasi Doomsday. at 2026 kasi same sila.
December release 18. Yes, next year. December, Down to the December? day. Ang tagal December pa pala, no? 18. Oh my God. December Matagal na 18. anticipation. US time yun US. So sa atin, December 16. Mabubuo na yung leak bago pa may palabas. Go, sorry, Ian, go. Speaking of, medyo nabuhay yung anticipation ko dito sa Doomsday kasi may nilabas na, hindi ko alam, nilabas ba? Confirm ba na Yung mga to? trailer? Yung leak na teaser trailer. Alam mo, ito yung nakakatawa kasi ito, as of time of recording, kakagaling lang natin sa isang special screening ng Avatar, Fire and Ash. By the way, thank you Disney. Baka naman. Baka naman. Sinasabi nila nakasama doon sa parang Oo. ipi-play ng Yung mga trailer. trailers is yung Avengers Doomsday. May mga Pero nagtanong sa wala. atin nun eh. Wala. Wala. Pero yung I think nakita ko yung leak na parang sabihin naman Si Cap. natin. Si Si Cap. Ah. Idol ko si Cap. Yeah. Wait, sinong Cap to? Si Sam Wilson? Si Cap. Or Si si... Cap. Si Cap. Uy! Shout out! Cap and dump. Ay nako. Pero yung sa Doomsday, parang may nakaramdaman ba kayong same emotional na pull katulad ng Infinity War of Endgame? Wala. Honestly, Ian. Sa akin, wala. Kasi, iba yung build-up na ginawa papuntang endgame kasi. True. Diba? Pero dito kasi, ewan ko, parang hopeful pa rin ako kasi yun nga, based dun sa sinabi ko sa previous episode na kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Pag superhero film talaga gusto ko. Yes. Na parang, yun yung parang pinaka-source of entertainment ko. Na parang halimbawa, kapag kahit na anong superhero film yan, papanoorin ko yan. Yes. Ibababa ko yung yung pride ko lahat. Hindi, ibababa ko yung standards ko for that. Kasi growing up, parang yun yung mga pinapanood ko talaga. Spider-Man. Yes. Yun. Mas Yun. more Marvel ka ba kaysa DC? Kahit ano. Captain Barbell na panood Captain Barbell, hindi. Plastic Man na pa doon ba? Hindi, actually, hindi pag Pinoy. Hindi ko alam. Ano ang Pinoy ng mga ano? Captain Barbell, Captain Darna, Barbell. Plastic Man. Plastic Man. Hindi, wala akong napanood. Panday. Gagamboy. Although hindi siya... Gagamboy. Hindi siya Parang talaga pinanood ko separate. pero nakalimutan ko na eh. Ay, yung, Kasi- yung panday ni yung pinakahuli nung mga 25 years ago. Talagang pinilit ko yung magulang ko nung dati na parang, kailangan natin pa I want to watch this, I want to watch this. Tapos biglang, oh my God, Ramon Revilla Jr., I love you. Tapos ngayon Hoy. parang, Tuda! Di ba Superman na siya ngayon? Ha? Superman na siya ngayon? Oh, Superman. Let's not get there. Ay, hindi Captain Barbell. Sorry, nalito Captain ako. Barbell. Nililinaw ko Ibang Captain IP. Barbell. Ay, iba. Pares lang kasi sila ng Pero costume. may Ibang IP. question ako. Salita ako. Anong opinion nyo Kay ano? kay Robert Downey Jr. being Ah, Dr. Doom? Bibing. ayun. I think that's the elephant in the room. Talaga, pagdating sa Doomsday eh. Feeling ko, may mga nabasa ako ng mga theories na hindi daw siya yung main na Dr. Doom. Okay. Variant Parang siya, gano'n. variant siya. Tapos meron pa daw na iba. Na parang feeling ko, pwede nilang i-explore yung possibility na yun. Na isa lang siya sa mga variant. Pero yung idea kasi sa akin ng ewan ko ito yung medyo parang risk dun eh. Kasi baka mamaya gusto lang talaga nilang ibalik yung mga dating lang siya. for the sake of doing it. Tapos pero sacrifice yung parang pinakakwento. Sana hindi mangyari yun. So, Marvel, paayos. Pakiayos. Maayos ah. Pero sa tingin mo siya yung sakay ng spacecraft ng Fantastic Four? Sa may Ako Thunderbolts? feeling ko, agree ako doon. Yung doon sa dulo ng Thunderbolts, feeling ko siya yun. Hindi yung sila Fantastic Four yun. Hindi. Di ba? Yung lumapit kay Bibi. Hindi. Wait lang. Hindi, may iba pa. Yung nasa New Avengers Tower, di ba? Tapos yung Sa Thunderbolt. Sorry, Fantastic Four pala yung naisip ko. Oo, pero yun. So, alam mo, I share your apprehension talaga kasi parang iba yung build nga ng Endgame to that. Pero, I mean, in Feige we trust. Sana mas stick nila yung landing. Ay, no. Ikaw, Smash, most anticipated mo for 2026? The Devil Wears Prada 2. Yeah! Well, for me, hindi naman siya talaga technically kailangan ng sundan. Kasi Devil Wears Prada as it is was a great film already. Pero, sequel and syempre, di ba, we need good films na marketable. Di ba? So, we have Devil Wears Prada 2. So, 20 years kasi. 2006 pinalabas kasi yung the original one. And, reunion to eh. Reunion. Tagal na. What is College time? pa yun, bro. What is time? Ilang years Hindi ko pa lumipas? naabutan yan eh. Ako college pa lang ako
nun. College ka pa lang. Ako nun. Hindi pa kami Kinder pa lang pinapanganak po ako nun. Okay. Oo. Di ba? Wala pa tayo nun, James. Smash pa lang kita ako sa mundo nun. Kwento-kwento Ay, nga lang. Kwento-kwento nga lang. Ay, nako. Urban legend nga lang yan. Ano pa lang po ako, figment of the imagination ko lang pa lang ako nun. Yun, pero kasi syempre it's a different ball game now. Kasi noong 2006, hindi naman sobrang ng social media. Compared now na yung marketing ng Devil Wears Prada, nakita sila Meryl Streep sa fashion shows. Yes. Ganyan na nag-blend talaga sila dun sa actual crowd nung ma-attend ng mga fashion week sa New York, ganyan. So, it's a different ball game now kasi nga 20 years after, tapos nag-grow na yung character ni Anne Hathaway, which is Andy. Yes. Yun. So, Shout out yeah. to Shout out. Be ready yan. Yun. So, it's very interesting kasi same director eh. Usually ba pag sequel kasi, medyo natin yan. Sino ba medyo, director nun? I forgot. Frank If something. flash natin dito yung director. Yeah. kung sino. Actually, nandito siya sa sa notes ko. Pero grabe, no? Lahat ng It's a Frank. lahat ng mga movies na kinalakihan natin, ginagawa na ng it's either sequel or nire-reboot na. Yeah. Kasi parang last year, 2025, this year lang. Yung yung Freaky or Friday. Freaky or Yes. Friday. Tapos Another Disney classic. yeah, noong 2023, Top Gun Maverick. Oo nga, no? David Pero- Frankel, yun yung pangalan ng director. Ayan. Yeah. Ano pangalan? David Frankel. Yeah. Hmm. Okay. Yeah, same director. So for Smash Devil Wears Prada Dev 2, 2, yes. Tito James, anong yung most anticipated of 2026? Sa akin kasi ako fan kasi ako ng Greek mythology. The Odyssey sa akin. Yeah, alam ko na yan. The Odyssey sa akin. At saka isa pang reason Ano? The Odyssey. The Odyssey. Isa pang reason is Christopher Nolan. Yes, of course. Yes, yes. Kaya, Syempre. na-imagine ko na yung backshot ni Matt Damon eh. Kasi di ba favorite ni Christopher Nolan yun? Yes. Yung mga backshot, yung nakatalikod yung character. Tapos gumagano yung Oo nga. No. Tagal na, bakit ibang backshot na isa? Ibang Iba yun. Nolan. Ano ba yan? Grabe. Nolan Christopher ba Nolan naman? yung pinag-uusapan natin. Ibang Odyssey. Nolan. Kasi nakita ko sa Smash. Backshot? Backshot. Ibang Odyssey kasi yun, James. Gusto ko Oo. yung biglang nagana yung gumanon yung mata ni Smash. Feeling ko iba yung napanood na ito. Caligula ata yung napanood. Hindi, napanood na napuntahan, di mo sure. Anyways, speaking of Nolan, maisingit ko lang. Napanood nyo ng Interstellar. Yes, Oo, sir. yes, of Ano yung interpretation nyo dun sa Interstellar? In what way? Sorry. Kasi may nakita kasi akong theory na ano daw yun, yung story nung Interstellar is hindi as is, ano daw yun, spiritual journey niya daw yun. Ay, wow. Ang ganda ng Shucks. theory na yun. Okay. I-check nyo yun sa mga Reddit post, tapos alam ko meron din gumawa ng video nun. Na parang, Tito James Su. hindi. Pinopromote ko lang. Napromote naman. Nagpapadagdag karma points lang. Hindi. Paki-upvote po yung post niya. Hindi. Ayun. Pero ako, Interstellar I took it as it is. Same. Science. Kasi sobrang Interstellar, sobrang medyo bashed siya among the physicists. Ganun naman talaga, di ba? Para pag yung film tungkol for a particular field, dun, mababash talaga sa film ba? na yun. Kasi Alam ko medyo medyo. physics siya. Pero kasi Oo, alam ko, marami basa ko, isa siya doon sa mga pinaka-scientifically accurate na scene. Oo, pero may mga pa rin, syempre may mga side of the field na parang, wait lang. Highly Alam mo yun, debated, medyo- highly yes. debated siya. Oo, nung panahon na yun. Pero, ang interesting kasi sa Odyssey is, ito yung film niya after niyang manalo ng Oscars. Oppenheimer. So parang, kasi sa amin, Smash na parang siyang, kumbaga, naabot na ng isang director yung parang Pinnacle. tugatog niya. Yung kanyang parang pinaka-goal niya in life, so to speak. Yung masasabi na parang, okay, yun yung goal talaga ni Christopher Nolan. Pero parang, ano yung tipo ng output na lalabas from him after niyang maging best director, best picture winner, etc. So you think this is just his passion project na? Passion project na to, oo. Kasi ang dami ring disappointed na hindi siya na-nominate for Interstellar, si Nolan. Hindi ba? Hindi. Or I forgot kung na-nominate siya or hindi siya nanalo. Basta maraming nag-push for campaign yan pero weaker Sinong nanalo doon? compared sa nung year Oh my na God. yun, I forgot na. 2014 Pero, yeah, medyo Ancient malayo. history. Pero ang ganda talaga ng Interstellar. Kasi. Yes. Yeah. Ay, alam mo, masabi ko na sa Interstellar, yung ano niya, last
January. IMAX na. Yung IMAX na Yeah. release niya. Oh my God, sobrang religious experience siya. Lalo na yung dun sa Docking dulo, scene? yung gumagano yung docking Docking scene. scene, Oh my ako God. grabe talaga. Ako na may nag-goosebumps pa. And again, Ganda nun. bumabalik Ako, dito naka-jacket yung ako, mga nag-goosebumps din well-beloved characters natin from Interstellar, Yes. from Yes, past, yes, kasi yes. ganun talaga si Nolan, di ba? Mahilig May siyang... frequent collaborators talaga Oo, siya. so Matt Damon, Yeah. nandito, Anne di ba? Hathaway. Anne Hathaway, yeah. Tapos newcomers din like Tom Holland, si Zendaya nandito. So Yes. yeah, interesting take siya. Sobrang aabangan. I mean, Odyssey, talagang nasa tuktok Robert na. Kung di yun yung Pattinson. tuktok, yun, Robert no? Pattinson Ito, yeah, oo. Sobrang anticipated. Ikaw, Ange, most anticipated film of 2026 for you? Ako, dalawa. Di pwede. Super Okay, next Mario. Super Mario Brothers! Galaxy? Oo. At saka, Street Fighter. Ay! Street Fighter. Bilang kasi ng mga character Fighter. posters. And alam mo yung Street Fighter kasi parang para sa akin, parang hindi pa siya nagawa ng tama. Papakilan na ba to? Pangalawang Street Fighter. Oh, pero tanongin kita. May Street Fighter pang nauna nung 90s. Yung Van Damme. sila Van Damme. Oo, Saka yun. sila Raul Julia. Oh, pangatlo Yun. na to, tama ba? Hindi. Yun Pangalawa. yung una pa lang. Yun yung una. Ito yung pangalawa. Si Van Damme, si ano. Yan. Mortal Kombat pala yung iniisip ko. Madami Mortal Kombat. Ayun nga, actually, tatanungin kita, wait, hindi mo ba anticipated yun yung Mortal Kombat? Kasama na 2? rin yun. Puro video game movies pala yung nasabi ko. Okay. Bakit Super Mario Galaxy? Super Mario kasi, ang ganda nung unang Super Mario. Isa yun sa mga pinaka-favorite ko talaga. Totoo. Feeling ko parang nagawa ng tama ni Chris Pratt yung Super Mario. And ang ganda din ng story. Very, contained siya. Tapos, yung sa Street Fighter naman, bilang kinalakihan ko siya sa 90s kid, talagang yun yung parang isa sa mga pinaka-favorite ko talagang games ever. So, gusto ko siyang makita ng tama. Although, yung dati kasi, it was a product of its time. So, very 90s naman yung vibe niya talaga. It was true to its time. Pero kasi, parang yung, I just wanna see it more cinematically, if that makes sense. I think, okay, would you agree if I say na parang yung hinahanap mong cinematic niyang output is parang ma-translate nila ng tama yung video game experience to the cinema. Kung baga parang yung Super Mario Brothers movie, yung parang ganun. Is that what you mean? May live action ba to? Live action. Live Live action. Okay. So ano, maganda casting ba nito? Street Interesting Fighter? yung casting. Oo. Kasi maraming mga Interesting. Dalawang wrestler dun wrestler. eh. Yung Vega lang. Pero hindi, tiwala pa rin ako kay ano eh. Kasi Kay di ba? Dasmal siya. Alam mo, si ano? alam mo masabi ko, sorry gusto si David Dasmalchan. Late Night with the Devil. Late Night with the Ang Devil. ganda nun. Pero medyo bilang si Vega, medyo parang Oo. iffy ako ng konti. Kasi Weird parang yung casting, no? parang ano siya, parang kasi di ba si Raul Julia nung 1995 na na Street Fighter, sobrang imposing niya. Tapos kahit pag nilalaro mo siya sa game, malaki-laki yung katawan nun. Pero parang David Dasmalchan, parang Meron ba kayong naiisip na ano? na mas talagang Na mas pasok? Las Vegas. Sino bang pwede? Naisip ko pwede si ano, alam niyo yung si Reacher? Yung Yung ganang malaking katawan. Si Alan Richton. Richton na Oo, parang ganun, yes. oo. That one. Parang mas physically imposing. Yun yung hinahanap ko sa Vegas. naisip ko si Alan Rickman. Hoy, rest in Rest in peace. peace. Hindi, kasi iniisip ko rin pangalan ng Richard ba? Ano? Oh, si Jack Reacher. Si Reacher, oo. yun. Pero I definitely agree na parang nakakatawa kasi nagkaroon ng time na parang pag sinabing video game movies, parang siyang, oh my God, may video game movie na naman. Ano, pangit na naman to. It's gonna be bad, Pero parang simula nung nagkaroon nga nung naging tama na yung Super Mario. na Nagsimula sino. yan sa Sonic. Maganda yung Yan. pagkakagawa. Maganda yung Sonic, yeah. Yung Totoo. unang Sonic pa. Pre-pandemic pa. Oh my God. Pero ngayon, parang pag sinasabing video game movies, hindi na tayo masyadong, hindi na tayo nanginginig na parang magagawa ba din ng tama. Meron na siyang fighting chance. Yes, yes. Kumbaga. Okay, so, Yung Zelda, meron din ba? Zelda. Zelda, magkakaroon din yung Zelda eh. Pero yung Zelda, Next year din yun? Next year din? 2027 Parang pa. 2027. Okay. NES mo pa Meron nilalaro pa. all way back Next sa month. GBA. In advance na natin. Ano As yun? in family computer. Ano yun? Ano next month? Next month meron din. Yung ano? Ano? Silent Hill. Eh, kaso, Medyo ano na yan, parang varying quality na yung scene. Pero, I mean, kung sine will take it as it is na ano. Kung maganda siya, yung maganda. Ang problema. Kapag pa video game movies, ano mas gusto nyong makita? Yung backstory ng mga characters o yung gameplay?
Magandang tanong. Depende kasi sa ano yun. Pag fighting game kasi, doon ka talaga sa backstory eh. Kasi nagsasapakan lang naman yun sa Naalala mo yung Tekken? Sobrang pangit. Tekken. Amen. Na movie, oo, meron. Nagkaroon. Siguro mga 2018. Nasa mga ganyan. sine? Yes. Oh, Alam ko, meron. Pati King of Fighters, meron din. Ang pangit. Parehas nun. Pero, I think kung fighting game siya, kung sobrang iconic ng mga moves, meron mga dapat, Gusto mo katulad ng makita Mortal Mortal Kombat yun. yun. Oo, Dapat, inaabangan ko yun. halimbawa, yung kay Scorpion. Dapat may magagamit na parang yung get over here, ganun. Or kay Sub-Zero. Diba? Yung mga ice blast niyang ganyan. Or yung may kinakatana. Yung mga ganyan. Feeling ko kapag may iconic siyang talagang finishing move. Pero kung ba Tekken or Street Fighter, mas maglilin ako towards, mas gusto ko malaman yung backstory nila. Yeah. Saka syempre, yung mga signature moves nila. Oo. na makita. Nakita niyo ba yung dapat. Nakita niyo ba yung Street Fighter na pinalabas sa YouTube? Yung naputol? Ay, oo, yung, Ang ganda yung nun. parang fan-made lang. Oo. Ay, wait, Ang parang ganda, naalala ang ko yun. ganda nun. Ang ganda nun. Kasi yung mga moves accurate. Accurate. Diba? Gusto ko lang makita ng Hadouken tsaka ng Shoryuken lang. Isang Yun, ganun meron lang. doon, Isang meron ganun doon, lang. Oo. May Akuma pa nga dun. Okay. So, for you, ano yun? Super Mario, Galaxy, tapos Street Fighter tsaka Mortal Kombat. Ako naman, yung pinaka-anticipated ko, actually, hindi siya masyadong nagme-make ng buzz. Pero kasi, sobrang na-enjoy ko yung source material nung writer, nung unang libro, itong sine na to. Ang pangalan niya is Project Hail Mary. Ryan Gosling. Si Ryan Gosling yung bida. Okay. Na ano siya, teacher siya. Tapos, actually may pagka-interstellar nga yung kwento niya. Kasi parang nagfe-fail na yung environment ng Earth. So naghahanap sila ng kung saan pwedeng mag-colonize yung humans in the distant future. Parang Elysium pala to. Hindi naman Matt parang, Damon. parang interstellar lang. Parang Naghanap base sila ng space ibang mission lang. planet. Ibang planet Okay. lang, yung ganun lang. Tapos, mini-reveal naman na siya sa trailer, so hindi siya spoiler, na doon sa journey ni Gosling, na naka-cryosleep may siya, alien. may na-meet siyang alien. Tapos parang okay. mag-work together sila, something na gano'n. So, nabasa mo yung libro? Yung libro, di ko ba nabasa? Kasi may mga nababasa ako na mga comments about dyan na nagagalit sila na Kasi? spoiler daw na pinakita yung alien. Yung alien? Oo. Talaga? Oo, na parang bakit parang meron daw ini-spoil. Parang you've spoiled the story by showing the alien. Parang ganun. True. I mean, pero nung arrival naman, pinakita naman nila agad yung alien. Hindi kaya ayan yung ayan pa yung mas dikit dun sa spiritual journey. Kaysa sa Interstellar. No? Pwede. Possibly. Pwede. Possible. Kasi Nawasak na yung Project Earth. Hail Mary pa. Oo, diba? No? Tapos yung alien si God. Dahil Oo, Yung pwede, alien si God, pwede. no? Na parang, ito pala Amen. itsura niya. Actually, alam mo, you'll be surprised, early favorite siya for Oscars 2027. Really? Yes. Frontrunner? Yes. Oo. Tsaka Early favorite, hindi naman sequel niya, frontrunner. Project Our Father. Parang kalingan na yung Odyssey. Kasi yung mga most anticipated kasi next year for awards are obviously, syempre, Odyssey. Kasi Nolan. Then Dune Part 3. Tapos siya, Project Hail Mary. Yeah. Pero kaya ako siya anticipated kasi one, yun na nga, ang ginawa ni Andy Weir, yung writer nung movie, nung movie tsaka nung libro, that's gonna be yung based yung movie, ginawa niya yung The Martian. Matt Damon. Kaya iba Parang Damon. same ano din, no? Same parang premise, halos. Sobrang nagagawa niyang accessible yung tech mambo-jumbo at nabibigyan niya ng human spirit aspect. Yun yung one. And two, ito yung pagbabalik nung isa sa mga favorite kong directors. Kasi combo sila lagi. Si Phil Lord at saka si Christopher Miller. Ay, oo. Okay. So, kung familiar yung name na yon, sila yung producers ng Brooklyn Nine-Nine. Oh. Sila din yung gumawa nung nung Lego unang, movie, di ba? Yung unang Lego movie. Yes, At saka which sila is a din yung great nag-direct nung Into the direct ba or produce? Spider-Verse. Yung Into mga the Spider-Verse. Yun, producer sila noon. So talagang at saka sila dapat yung director ng Solo. Until pinilitan Ay, sila. yung Han Solo. Han Solo. na Yung remake. movie, na yung origin story niya. Pero yun, pag sila yung gumagawa ng sine kasi, sobrang merong irreverent streak na parang alam niyang ridiculous yung situations ng kwento niya. Pero hindi niya pinagtatawanan yung kwento niya. Parang tinatawanan niya na kung gaano parang, okay, sige, we'll roll with the punches kumbaga. So parang perfect siya na director for a story
nagaling sa nagsulat ng The Martian. Kaya yun isa sa mga anticipated ko. Ito, masabi ko lang kasi bigla siyang lumabas out of the blue. Nung a day or two before tayo mag-shoot nitong episode natin, may scene pala si Steven Spielberg. Yes, nagulat nga rin ako nung nakita ko yun. Anong film to? Ang pangalan niya is Disclosure Day. Yeah, oo. Ang bida ay mukhang si Medyo trending siya. Josh O'Connor, si Emily Blunt, at saka parang si Colin Firth ata yung isa doon. Oh my God, Josh O'Connor. Josh I loved him O'Connor. sa Wake Up Dead Man. Kakapanood lang natin. Sobrang Ang ganda galing-galing niya doon. Nasa Netflix Yeah. si Wake Up Dead Man, sobrang galing niya doon. Pero again, alien, ano na naman siya, invasion. Nakakatawa kasi wala silang pinakitang alien doon. May trailer na ba? May trailer na. Ano siya parang may mga may aliens among the humans na mukhang human. So parang siyang may konti siyang, ewan ko napapanood nito, yung pluribus. Pluribus. Ay, ang Sa ganda Apple nun. TV, Oo. may ganun siyang vibes ng konti. Kaya parang, May parang hive mind, ganun. may parang ganun siya. Oo. Yung ba yung pinost ni Jess? Pluribus. Ang ganda yun. Yeah. Ang ganda yun. May similarity ba siya sa Arrival? Yung, Ni Denny? yung Di ba may ganun din yun, yung Disclosure alien? Day? Arrival, oo. Ay, yung, hindi. Mas more talagang straight up tao. I mean, tao pa lang yung pinapakita niya sa trailer niya ngayon. Okay. Pero ewan ko kung magkakaroon siya ng parang talagang extraterrestrial aspect. Oo, yeah. So kaya ba Disclosure Day? Kasi hindi alam ng tao, tas may araw na sinabi na Among Us na sila. Pwede. I mean, that's one So theory. hindi pa na-explore sa trailer. Hindi pa niya nasabi sa So trailer. ano to? Official trailer o teaser pa lang? Teaser pa lang. Per 2026 siya. 2026. Summer 2026. Kaya biglang, wow, Manong Spielberg. May ginagawa ka palang scene Oo nga, no? Hindi Napaka under the nagsasalita. radar, no? Okay. So ano na yan? Automatic yan, ano yan? Directed by talaga. For awards baka yan. mamaya Mamaya produced ginamit na lang naman eh. eh. Ay, yung produced ba? Hindi. From directed niya. From the creator Pero matik yan, of Spielberg, ganyan. ano na yan? Produced. Nasa awards contention na yan. Oo, Spielberg Okay. Kayo ba, maliban dun sa mga sinabi niyong Spielberg mga kasi, pag sci-fi talaga anticipated films niyo of next year, meron ba mga honorable mentions? Sige, if you want to list down, without really getting into much detail, or kung gusto niyo talagang naglalagablab yung inyong damdamin sa mga iba pang anticipated, ano pa yung mga ibang gusto niyo mapanood? Meron akong nakita na naggumawa ng video na to. Horror to Yung gumawa ng ng nag-direct nung Oddity tsaka nung yun? Yung isa pa na Caveat. Ayun. Oo, kabit. Gumawa ng kabit. Kasi, Yun ba yung sa may, sa may South? Cavite. Yung mga Pasinas Piñas yung Cavite. Auditing? Di ba si Nolan din yan? Yung Auditing. Audit. Parang hindi pa nag-horror si Nolan, by the way. Ian. ayun, ito, title? may nakita kasi akong naggawa ng video, tapos pinakita niya yung trailer. Yung nakita kong video kay Tito Ian Leon. Follow niyo sa TikTok yun. Pero yung title guys, Hokum. Hokum. Oo. So parang, Yung Momo? Yung Momo yung itsura? Oo, yung Momo itsura. Alam mo ba, napanood ko una yung trailer nun sa Instagram ng Pioneer Movie Hub. Di ba, unang si Adam Scott yan, di ba? Parang nakagunan lang yung mukha niyang gano'n. Oo. Tapos biglang nalabas yung mukha na biglang gano'n yung si Momo. Napanood yung cellphone ko bigla. Mukhang freaky nga. Yung kwento niya is, si Adam Scott, umuwi siya dun sa lumang bahay nila para i-spread yung ash ng mama niya na nag-pass away. Tapos, meron palang witch doon sa bahay na yun. So parang gano'n yung So hindi ko alam kung ano pa yung pero sana maganda. Okay. Sana. Ikaw, Smash. Any other? Ako, yung nasa listahan ko dito Odyssey, tapos yung Odyssey. Avengers Doomsday, Spider-Man, di ba natin Spider-Man, napag-usapan? Brand Spider-Man. New Day. Brand New Day. Pero parang medyo nasa doghouse pa ng konti ang mga Marvel ngayon. No? Parang i-prove nyo muna ulit. Pero ako okay lang. I mean, yun. Sa sabi mo, pakita niya si basta. Spider-Man. Okay ka na doon. Okay na ako doon. Tapos, Apple of My AI, sino panalo? Kasi AI, of course. And then, tayo lang nakakaalam. Sinimalaya. Kasi diba, only we know kasi this year. Tapos Tagalog siya title. Tayo lang nakakaalam. Ano yan? Related hindi? Hindi nga eh. Complicated Sinimalaya sa year. movie? Oo. Yeah. Di ba only we know, showing na ngayon sa Netflix, streaming na nga sa Netflix Ma'am Charo tsaka si Ding Dong. Yun. So curious lang kasi nga Tagalog title Only we know tapos tayo lang nakakaalam. So anong meron? Ano ba yung companion piece? I don't know, pero yun. From the Pero perspective Sinimalaya of- kasi to Yun. So yeah. James. Ikaw, James. Siguro horror na lang din ulit. Evil Dead Burn. Oh! Kasi may chismis na magpapakita ulit si Ash.
Yay! Tapos, Yes. yung nabanggit ko nung first episode, remake nung Exorcist, starring Scarlett. Sure na yun? Johansson? Meron mo. Sure na yun? Meron. Oh, teka. Tapos, Orphan 3. Oh! So, Esther is back, ang batang matanda. Tapos, Yun yung tagline kong Viva. Ka-text mo ba si James, may question. Hindi mo ba, ka-text mo ba si Scarlett Johansson? hindi naman. Hindi. Kasi baka nag-PM sa'yo na, uy, showing na yung ano, gano'n. Hindi. Batang matanda. Pero di ba yung Orphans, ano siya, di ba? Parang prequel. Yung Ang sinasabi. Anong timeline yan? Siguro, kasi yung Prequel, Orphan sequel. Part 2, yung Orphan First Kill kasi, ano siya eh, prequel di ba? Oo. Then, okay. So baka sequel nga. Okay. So, any other pa? Tapos last is hindi ko masyadong ina-anticipate, pero Insidious 6 na lang siguro. Kasi, Talaga ba? i-anticipate ko siya kasi nalaman kong hindi si Patrick Wilson yung director. Kasi okay. Kasi sobrang nasira yung Insidious 5 nung hinawakan ni Patrick Wilson. Okay. The Red Door. Yung pala. Uy, grabe. Thank you kay Patrick Wilson pa rin. Sinira niya yung brand name kasi na Red Door, kaya pala. Dahil sinira nyo ang Insidious The Red Door, kukunin namin. Pipilitin namin ayusin. Pero ending nasira rin sa akin. The Red Door Part 2 daw. Okay. Ikaw, Ange. Any ano? Ako, Supergirl. 2026 na yun? Connected ba yun sa Superman? Oo naman. Pwede, alam ba siya sa dulo? Nagtatanong lang po. lang Pwede yung magtanong. Hindi magtanong. Di ba, alam ko kasi, sige, for those na medyo katulad ni Smash na kailangan ng Memo Plus Gold. Ay, grabe ba kaya naman? Lumabas siya dun sa dulo ng Superman. Okay, Kasi di ba, aso niya si Sa aso, Krypton. oo, yeah. Sa cave. Sa Yung cave. lumabas, okay, Oo. gets out. So Supergirl pala yun. Yan. Oo. Tsaka yung isa pa, ito nagulat ako na meron pala, Jumanji 3. Oh! Sino si Darak pala? Hindi, bali 4 na yan, Super. sis. Jumanji 4 4 na yan. 4 na ba? Four na yan. Kasi technically 1 yung Jumanji, Sila pa rin? 1, tas 2, tas 3, Sila pa rin. 4. Dwayne Johnson pa rin, tama? sila pa rin. Dwayne Johnson pa rin, right? Oo, The Rock pa rin, yes. Yan. Yung mga na live version, wala nag-aabang. Nang? Hindi nabanggit kasi si Buwa Darak nga, eh. no? O nga pala, no? Alam Tapos mo, kakalabas lang kasi nung Moana Oh, yeah, to eh. kakalabas So lang parang, kasi. ang fresh niya pa. Ang laki ng kinita ng Superman, no? mga 700 million. I mean, Andun yung crypto eh. Tanong natin si ano. Sino tatanong natin sa ano? Si Cholo Box Office. Shout out. Pero, I mean, yung mga 700 million sa panahon ng Paul, dapat billion ng mga gross ng sine. I mean, funny, pero may nagsasabi na, hindi daw ano yun, hindi success yun. Na hindi siya nag 1 billion. Ibang pera usapan nasa crypto eh. So, iba yung value nun. Yung crypto kasi. Ikaw. Ako, I mean, nasabi niya din kasi yung Odyssey, syempre talagang dahil Christopher Nolan. Talagang yan ang film god ko. Pag yan may nilabas sa sine, kay pangit, kay maganda. Maganda pa rin sa akin yan. Meron na ba siyang pangit na nilabas? Yun na nga parang wala. Yung pinakapangit niya, so to speak, yun na yung pinakamaganda ng iba. Yung Insomnia. Eh, hindi lang siya Sinolan pangit. ba to? Oo, pero hindi lang siya pangit dahil ginawa siya Nolan. Hindi siya kasi nagsulat. Insomnia. Mas maganda kaysa sa Don't Sleep ang Insomnia. Kasi same lang naman, no? Yeah! Yung Tenet, medyo ano yun? Ay, no. Mix yun. Tenet is top 3 Nolan para sa akin. Tenet talaga. Pero kasi di ba meron kasing production and direction kasi yun. Fight battle. me. struggle siya. Sige, May kung sino mga may ayaw sa Tenet Di ba? dyan, Oh, yan. alam nyo kung saan ako hahanapin. Tenet is one of the best Nolan films talaga. And sana magkaroon siya ng cinematic release. Baka naman. Sa lahat ng may ayaw ng Tenet, explain nyo. Kung, di ba? Yun yung challenge eh. Pero kasi, ang ano naman sa kanya, para siyang mas medyo pina-expand lang niya na konti. Hindi ko sinasabing same yung kwento pero parang in-expand lang niya konti yung concept ng Memento. Yun lang. Kumbaga, paikot lang talaga siya na as time. Tapos kitang obvious naman sa visuals na yung may mga naglalakad ng pa-reverse, paharap. So parang medyo, parang hindi naman dumbed down. Pero visually speaking, meron ng hits for the audience. Hindi ko na lang talaga alam kung bakit, ano ba yung may bad press yung sining yun. Siguro dahil
lumabas ng pandemic. Yeah. So, Tsaka may struggle nga daw sa production, yung writer tsaka si Nolan. Si Nolan and versus Hindi that ba niya, studio. yung studio. Yun yung falling out nila with ano. yung With yung Warner. Warner, yeah. Kaya nag-switch siya Universal si Yan. Nolan. Ah. Hindi ba natin pinag-usapan ng Dune Part 3 Ay, Dune Part 3. Ah. Denis Villeneuve. I mean, hindi ko alam kung paano niya matatap yung Dune Part 2. My God, na sobrang, parang binuhos na niya lahat ng ano niya doon. Ng kanyang parang filmmaking powers doon sa scene na yon. And parang ang hirap din i-picture kasi, I mean, for those who have read the book, parang hanggang Dune Part 2, technically sa scene, yung filmable ngayon, na parang kung i-wrap around mo sa utak mo yung parang kung ano yung pwedeng gawing in scene, Yeah. hanggang Dune Part 2 pala. Kasi pagdating ng Dune Part 3, yung Dune Messiah, Mahirap my God, na. magiging weird shit na siya. Talagang sobrang Dune na. Last na ba yun? Hindi pa. Hindi pa. May Children of Dune pa. Ang layo pa nun. Kala ko ang dami pa nun. Hanggang doon lang. Hanggang doon. Kasi, kailangan natin mabanggit. Hunger Games, Sunrise on the Sunrise Reaping, on the of Reaping. course. Tsaka Narnia, Magician's Nephew ni Greta Gerwig. Hunger Games na parang Midsommar. As in, Hindi. Hindi yung itsura niya kasi, Narnia. di ba? Yung itsura niya. Yung ano Narnia. visual niya, di ba? Yung poster. ang tanda na ng mga Pevensi sibling. Hindi bago to eh. Bago yan. Bago siya. Recast na sila. Pati trailer, Paps. Nakita mo yung trailer? Yeah. Parang... Ayun, yung ano, yung Narnia, yung Hunger Games. Yung Hunger Games Andun kasi din si story ano, to ni Haymitch kasi. Yan. Oo. So 50th to. Sino Tama ba? mag-image dyan? Teka nandito. Parang bagong Kasi si Haymitch isa sa mga favorite Hindi siya characters. bago sa siya. Hunger Games din. Sa Hunger lang. Games. Ang alam ko lang yung yung, last, si ang Elle ganda. Fanning. Si ano. Si Effie. Ah, Yung Joseph si- Zada. Yun yung pangalan niya. Kasi McKenna Grace. Tas yung alam kong ano dun Si sa... Elle is kapatid ni si- Dakota. Yung sa unang sa Hunger Games, yung si Philip Seymour Hoffman, alam ko si Jesse Plemons siya. Dito Yeah, ngayon. Bagay, no? Yun. Ang ganda ng casting. Si Plutarch. Ah, Yeah. LSB. Grabe, 2026, no? Sobrang Napaka- Sobrang stacked. Katulad Ang yung sinabi daming natin. sequel. Daming sequel. Oo. Pero ito, i-relate ko lang kasi sabi mo nga, sobrang daming sequel. Pinapanood ko recently yung latest video ni Patrick Willems, isa sa mga pinakamagaling na gumawa ng video essays about movies on YouTube. Actually, two-parter siya about yung ang mga legacy sequel and franchises in general. Mag-a-agree ba kayo? Kasi ang parang thesis statement niya, kaya sobrang namamayagpag ang sequels ngayon kasi naghahanap ang tao ng nostalgia. Yeah. Naman. Kasi talaga sobrang parang the world is Makes gone sense. to shit and we just want something comforting. Do you agree with that? Tapos Kasi- parang feeling ko, nung time na, halimbawa ako bata pa ako, pinanood ko yung movie na yun, wala akong pera. So ngayon, sa part 2 or sa sequel, may buying power na yung mga tao na yun. So parang feeling ko mas malaki yung chance na manood sa sine. Tsaka factor din yung pandemic eh. Go, James. Hindi lang. Hindi, naisip lang namin kasi napagkwentuhan din namin yan ni Tito Ian na bakit parang ang hirap nang humanap ngayon ng magandang horror movie. I-relate ko lang sa horror movie. Go. Parang karamihan ng mga magandang horror movies is nung napanood natin, dati pa. IP-driven. Hindi kaya totoong maganda yon o baka naiipit lang tayo dun sa may nostalgia. Kasi yun yung time na Possibly. Possible. magandahan tayo, di ba? Tapos ngayon parang, ba't wala tayong mahanap na maganda? So, So parang it's a more of a question of are we open to new things din? Mixed with yung parang talagang sobrang lalanan ng nostalgia natin. Pero kasi nagtatansi tong part na to na sequel-driven yung mga, or IP-driven. Ano to meron kasing switch into, ang tinitingnan na ng tao ngayon, director, hindi na artista. Alam mo Oo yung, nga, di ba no? yung nawala na yung tinatawag Movie na star. movie Yeah. star like Tom Cruise, Brad Pitt. Sila yan yung mga talaga Wala nang ganun kasi Yes, masyado yes, ngayon na yes. artista. So, they're banking on director's work na. Sila na yung rockstar. Oo, no? sila yung rockstar inaabangan, ngayon, yes. no? Kaya sequel Tama. talaga. Yun. So, I think doon nag-transition yun I mean, even Spielberg is Spielberg. doing another movie. So, Yes. Even for Filipino directors, di ba? Ginagamit Naming yung ganun pangalan. na driven siya by sinong nag-direct. Tama. Rather than sinong bida. Si Bida. Oo nga, may sinasabi ka. Hindi Kaya namin pala, James. it makes sense. Oo. kaya pala tama si Smash kasi kaya pala minsan ang promo sa mga movies is produced by James Yeah, Wan. yes. Ginagamit yung mga Parang pangalan. Mike Flanagan. From the director of. Yes. Not heavy on the actors na. Oo. Kasi nga yung concept of celebrity influence and kasikatan spread out na eh.
Wala nang nagdo-dominate nun. That's true. Kaya, I mean, yeah, 2026 is gonna be a very stacked year Yes. for movies talaga. And we absolutely can't wait for that. So kayo, if you've been enjoying this conversation, sabihin nyo din sa amin kung ano yung mga movies na anticipated nyo for 2026. Comment down below. Yeah, and to wrap up, we want to thank our esteemed guests. Hindi Efraid, esteemed guests. Tito James and Tito Ian Lee from the Red Door Podcast. Thank you. Thank you so you. much din. And thank you for paunlak sa aming invite. And also, Smash Off. Smash that screen. Smash that screen. Yes, thank you. So, for my co-host Angela and our guests, this has been Roy. Thank you for watching or listening to the Cinegeeks podcast, where movies, TV, and good vibes collide. Collide.